I will assist the ICC case against Duterte and all others responsible for those senseless killings. Baka nakakalimutan po nila na ito pong pagpapapasok ng ICC sa ating bansa nagbigay na po ng opinion si Pangulong Bongbong Marcos dito. Panoorin at pakinggan mo, Laila de Lima. Mukhang malabo pa sa pagkapanalo mo sa iyong kinakaharap na kaso itong gusto nyong gawin. At hindi po namin makakalimutan na kayo pong mga dilawan, pinklawan ay siya pong kumukontra sa pagpapalibing po sa libingan ng mga bayani dito po kay Apo Lakay. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Nagbabalik po tayo mga lodi para po talakayin ito pong paglaya ni Laila de Lima mga lodi, no? At meron na po siyang first move na ginagawa po para po pabagsakin si Tatay Duterte o ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga lodi. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell para lagi kayo ma-update. And follow nyo po sa yung Facebook page, Peps TV 2.0. At eto na nga mga lodi, sinisimula na po ni Laila de Lima ang kanyang first move. Ano nga po ba ito mga lodi, no? Ito po yung pakikipag-ugnayan niya po sa ICC. Anak ng tinapay naman. Dahil ito po yung pinaka-hate ni Tatay Digong, ito naman po yung pinakaunang lalapitan ni Laila de Lima. At dito nga po mga lodi, meron po siyang post. Why would it be so difficult to rejoin ICC when the withdrawal therefrom was the highly suspected, serving only the interest of the man who obviously just wanted to evade the accountability? Yan po yung una. Tapos ito po yung pangalawa mga lodi. The wisdom behind the Rome Statute was resoundingly acknowledged by PH when the Senate ratified the same in 2011. So why perpetuate Duterte's self-serving and shameless act of withdrawal? Ito po yung pangatlo. Those who oppose rejoining ICC are only serving the interest of Duterte and others who are responsible for the murder of thousands of our countrymen. Wow, concern si Laila de Lima sa mga nangawalang buhay daw po nung nanunungkulan po si Tatay Digong dahil daw po dito di umano sa war on drugs. Dahil po dyan, meron pong interview po sa kanya at nag-reunite na naman po sila. Siyempre, yung mga pinklawan, dilawan, magkakaisa po yan mga lods. Kahit ano pa pong mga kulay ang palutangin nila dyan sa TV screen, kitang-kita pa rin po na pinklawan po yung mga nasa likod po ng binabalak po ni Laila de Lima. Yan po. Eto, panoorin po natin. The International Criminal Court is looking at the Philippines. Would you help the ICC? Ang tanong po, tutulungan daw po ba niya ang ICC? Ito po yun. Okay, talking about that. Indeed, since Mr. Duterte has caused a lot of harm to this country. Wow, harm to our country mga lodi ah. Hindi niya po nakita yung kagandahang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nanunuot po ang puot at galit niya dahil naman po ito sa kanyang pagkakasala ang pagkakakulong niya ng 6 na taon mga lodi o mahigit pa. And especially what happened in his so-called war on drugs. His primary accountability now is with the ICC. And I've said this already in many of my interviews now, that I am willing to cooperate, to assist. Wow! Mag-a-assist daw po siya dito po sa ICC. Ang kulit no mga lodi no, yung galing ng preso, siya pa po ang magiging daan para po paimbestigahan si Tatay Digong gamit ang ICC. Ay, nako po! Tuloy pa natin mga lodi! I will assist in whatever capacity to build the ICC case against Duterte and all others responsible for those senseless killings. And I'm volunteering my experience, if not expertise, on the matter of the Davao Death Squad, the findings in that inquiry, and then also when I was the chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights before I was ousted. Ousted po siya! Ayan, ipipresenta niya daw po ang sarili niya para po makatulong sa ICC kung hindi ako magkakamali sa pagpapaimbestiga daw po doon po sa sinasabi nilang DDS, Davao Death Squad daw po, mga lodi, na alam naman po natin na gawa-gawa lang po nila yung kwento na yan na si Tatay Digong daw po ang namumuno niyang mga yan.
Mas magagaling pa po kayo sa mga taga Davao. Okay, sige, kayo na magagaling. The majority of my colleagues. So, in fact, even if, as much as I can, I intend to pursue this simultaneously, assisting the ICC and at the same time pursuing the cases against Duterte for ordering my persecution. My priority actually is to assist the ICC. Nadulas na siya mga Lodi, no? Uunahin daw po muna niya yung ICC. Tapos, habang po inaayos po nila yung pakikipag-ugnayan niya sa ICC, ginugulong naman din po nila yung dapat ikaso kay Tatay Digong. Dapat ito po yung gawin nyo. Unahin mo muna, maging clear yung kaso mo kasi piyansa lang po yan, Madam Laila de Lima. Dahil kapag hindi ka pa po clear dyan po sa kasong sinampa sa inyo, wala po kayong karapatan na makipag-ugnayan sa ICC dahil nga ito po International Criminal Court, mga Lodi. Ibig sabihin nun, hindi ka qualified na tumistigo dahil nga meron ka pang hanging na kasong kinakaharap. At isa pa, matagal na po nating pinutol ang ugnayan dito po sa ICC, okay? Yan po ay dati pa pong sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil umiiral nga po ang batas natin dito sa bansa. At kung sa tingin nyo na yan po ang magpapagbagsak kay Tatay Duterte, mali po kayo dyan. Dahil po yan sa inyong paghihiganti sa tingin ko lang naman. Diba? Ang lupit. For justice for the victims, for the families of the victims of the drug war. Ito na po yung mga kawawang mga naging biktima. Gagawin po nilang kasangkapan para po pabagsakin po si Tay Duterte. Yan po yung kanilang pilit na binabato po kay Tatay Duterte nung about po sa war on drugs. Mas kinakampihan po nila yung mga nagtutulak ng droga kesa po sa kapakanan po ng ating mga kababayang Pilipino. Para sa akin mga Lodi, mas pipiliin ko pang mas mabuhay po yung mga may matataas po na pangarap sa buhay kesa po sa mga walang awang pinapaslang, walang awang nire-rape nitong mga nagda-drugs na ito mga Lodi. Okay? Pero sila at ang grupo po nito, pinagtatanggol pa po nila ang mga kriminal. Kaya nga po, nakita po sa video na siya po ay nagsising-along sa loob po ng preso. O sa loob po ng bilibid. O ito, tuloy pa natin. That's my priority. So my own cases against Mr. Duterte can probably take a back seat first. We. If really there would be some real urgency, and I hope this development now about there's some plan now to consider full cooperation, allowing the ICC probers to come in, which is a good development. I hope majority of the lawmakers would really vote for that measure before the House and ultimately at the Senate. Ito na mga Lodi. Nagdadasal yata na may aprobahan daw po na makapasok ang ICC. Pero mga Lodi, baka nakakalimutan po nila na ito pong pagpapapasok ng ICC sa ating bansa, nagbigay na po ng opinion si Pangulong Bongbong Marcos dito about po sa issue po ng ICC. Panoorin at pakinggan mo, Laila de Lima. Mukhang malabo pa sa pagkapanalo mo sa iyong kinakaharap na kaso itong gusto nyong gawin. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Oh, di ba? Bravo po, Pangulong Bongbong Marcos. Tama po kayo dyan. Dahil kapag pinanghimasukan po tayo ng ICC, parang sinasakal na naman po tayo ng International Criminal Court. Nakikialam na naman po sila. Hindi po papayag si PBBM na makapasok ang ICC. Dahil nga po, ilang beses na pong tinatalakay dito na umiiral nga po ang ating justice system sa ating bansa. O, di ba, Laila de Lima? O, ito pa. Bakit po, mga Lodi, hindi po papayagan ni PBBM makapasok ang ICC? Sa tingin ko po talaga, malaki po ang respeto ni PBBM kay Tatay Duterte. Dahil nga po, kung maaalala po natin, mga Lodi, isa po si Tatay Duterte sa nagpalibing po sa libingan ng mga bayani. Dito po kay Apo Lakay, mga Lods. At malaking tanaw po ng utang na loob po para po sa mga Marcos family yon. At hindi po namin makakalimutan na kayo pong mga dilawan, pinklawan, ay siya pong kumukuha
kumukontra sa pagpapalibing po sa libingan ng mga bayani dito po kay Apo Lakay. Kaya, akala nyo po ganun lang kadali yun na malimutan nyo mga pinagagawa ng inyong grupo, Madam Laila de Lima, malabong mangyari yon. Kaya kahit ano pa man pong gawin ninyo dyan, kahit magpumilit pa kayo dyan, sa tingin kong hindi po hahayaan na masira po ang pagsasamahan o mabuting pag-uugnayan ng Duterte at ng mga Marcos. Kaya kung sino man ang nasa likod nito ng pagpapalaya sa iyo, Laila de Lima, at alam naman po natin para po sa mga Duterte ang rest back na yan, eto lang po ang aking maa-advise kay PBBM mga Lodi. Huwag po tayong padadala sa mga bumubulong sa ating kapaligiran. Baka po maulit muli ang nangyari po sa inyong ama na yung mga kung sino po yung nasa paligid niyang kinikilala niyang mga kaibigan o kakampi, bigla-bigla po magsisiwalaan niya na pagtatraidor po sa inyong pamilya. Kaya po huwag na po nating ulitin ang nangyari po kay Apo Lakay at sana po ay maging aral na po yung nangyari. Yun po talaga yung nagpabagsak sa ating bansa, ang pag-upo po ni Cory Aquino. Kaya mga Lodi, kung sino man po talaga ang nasa likod nito ni Laila de Lima, malaki po ang galit sa pamilya Duterte dahil nga po sa tingin po nila, ito po ay pinakamalaking kalaban nila sa 2028 presidential election. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Peace!